15 minutes mga kababayan at mag-uumpisa na itong sa House of Representatives. Panoorin muna natin si Redon. Ito po ay araw ng katotohanan. Pero bukas, magkakaroon po ng pagtutok doon sa testimonya po ni Ramil Madriaga. Walang makapipigil sa pagharap ni Ramil Madriaga sa pagdinig ng House Justice Committee sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Si Madriaga ang nagpapakilala. Yan yung kinatatakutan talaga nila. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, mukhang hindi naman na-attend. Si Sara Duterte, lawyer lang ang nakikita ko. Meron na ba? Umpisa na ba? Ito, wala pa akong nakikita dito sa house No? Nakatenga pa itong house Pero ilan na lang minuto? 14 minutos na lang po mag-uumpisa na mga kababayan. Naku po. Kapag ka hindi umattend, ang ibig sabihin lang nito, talagang mga takot ito. No? At walang katotohanan talaga yung mga pinagsasasabi nila na kesyo daw kayang-kaya at hinihintay nila mga bossing yung mga ebidensya para sagutin. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, DCMM. Ay, hindi tayo pwede pumunta dyan No, dito lang ho tayo mga kababayan, silipin natin. Dito lang ho tayo sa House of Representatives. Baka ma-copyright tayo sa ibang channel. O, tuloy. Alang dating bagman ng Vice Presidente na inutusan umanong mag-deliver ng malalaking halaga ng salapi sa iba't ibang tao. Ayon kay House Justice Committee member Bicol Cerro Party List Representative Terry Ridon, isa sa pagtutuon ng pansin sa pagdinig ang pagtestigo ni Madriaga. Si Mr. Madriaga will be a highlight of the hearing tomorrow only because we want to be able to present before the nation only the newest and most compelling evidence. Pero to be very clear, ito na po yung pagtutuloy nung pong naudlot na impeachment proceedings nung pong nagdaan. At committed po yung komite na bitbitin po ito hanggang dulo. Kasalukuyang nakadetine sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City si Madriaga sa kasong kidnapping pero pinayagan na ng korte ang pagharap nito sa House panel. Itinuturing ng complainants na mahalagang witness si Madriaga sa alegasyong maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Nauna nang sinabi ng abogado ni VP Duterte para sa perjury case laban kay Madriaga. Pero, sige, ayan, 111 na agad tayo. Press 1 kung naniniwala kayo na dadalo ang Vice Presidente dito po sa Congress. Press 2 naman po kung naniniwala kayo na hindi dadalo at natatakot ang Vice Presidente sa pagharap kay Ramil Madriaga, mga bossing. O yan press 1 kung naniniwala kayo na siya ay dadating. Press 2. Ano po? Nalito ko. Ulitin ko. Press 1 kung kayo ay hindi naniniwala na dadating siya. Press 2, kung nalilito ko. Ulitin natin. Press 1 kung dadating siya. Ayan ulitin natin. Press 1 kung dadating ang Vice Presidente. Press 2 kung siya ay hindi darating. O yan mga kababayan. Diba? Ako kasi, naniniwala ko hindi dadating yan Madriaga na weakest link si Madriaga sa impeachment complaints. Pero hamon ng ilang House Justice Committee members sa kampo ni VP Duterte, gibain ang kredibilidad ni Madriaga sa pamamagitan ng pagharap ng Vice Presidente sa pagdinig. Inihayag naman ni Representative Ridon na naghain ng petition for prohibition and injunction si Attorney Mans Carpio sa isang Quezon City Regional Trial Court at nakakuha ng kopya nito. Yung mister hindi kinaya ng Vice Presidente doon sa pagsusumbong niya doon sa sa korte. Kaya to the rescue na yung mister ng Vice Presidente na si Mans Carpio. Ang House Justice Committee. Layo nitong hilingin sa korte na maglabas ng kautusan para pigilan ang pagpapasapina ng income tax returns nilang mag-asawa ni Vice President Duterte. Dito mo, pigil na pigil. Takot yan kasi kay Ramil. Ang sabi ni Imelda Vicente. Ako, naniniwala ako dyan. Takot ho sila kay Ramil Madriaga. Nandyan na si Ramil Madriaga. Maagang dumating Giit ng kampo. Sabi nung iba na nakakita na doon sa DCMM. Sabi ni Alonly TV, ano po yung 1, ano po yung 2? Nakalimutan ko na actually. Ni Attorney Carpio, walang jurisdiksyon at kapangyarihan ng House Justice Committee na maglabas ng subpoena kundi ang Senado lamang bilang isang impeachment trial court.
Uulitin ko mga kababayan, inaantay lang po natin na mag-umpisa ang hearing dito po sa House of Representatives at tapos lilipat na tayo. Ipo-focus ko sa inyong lahat mga bossing yung kabuuan nung sa House of Representatives. Nakasaad pa sa petisyon na isang pribadong individual si Attorney Carpio at hindi bahagi ng impeachment proceedings laban kay VP Sara. Iginiit din itong isang fishing expedition ang proseso at walang kinalaman sa mga reklamong impeachment. Ngunit para kay Representative Ridon, maisasantabi ang petisyon ni Carpio. Sabi ni Alonly TV, hindi yun dadating. Lalong iisipin ng mamamayang Pilipino, natakot talaga sila at mahihirap pa o hirap silang sumagot doon sa mga complaint. Ano po? I'm quite certain that the Regional Trial Court will junk this. Kasi nga ho, isa din ho ito dun sa mga prayers nung pong lahat ng mga nagpetition sa Korte Suprema. So I think if the Supreme Court did not issue a TRO against the release of subpoena documents, neither should the Regional Trial Court in which this case had been filed. Oras ding matanggap ng House Justice Malapit-lapit na din po yan. No? Malapit-lapit na din po yan. At ang kinatatakutan po nila, mga kababayan, ay hindi si Chis Escudero ang Senate President, si Tito Soto. Dahil kapag umakyat sa Senado, yung impeachment complaint, ay mukhang talagang si Tito Soto ay susundin po kung ano yung nakasulat o nakasaad doon sa konstitusyon ng Pilipinas. Palagay ko ho, no, o sigurado ako na yung forthwith na nakasulat po doon sa konstitusyon ng Pilipinas, mga kababayan, ay pihadong masusunod. At kapag po yung maglalabasan na ng ebidensya at kailangan na din po kontrahen ng depensa nila, diyan na po magkakaalaman. At yan ang kinatatakutan ng kampo ng Vice Presidente. Sabi ni Dukha, inaral na ng House of Representatives. Yan, alam nila ang do's and don'ts. Oo naman. Ano? Kumbaga, nadala na yung mga yan doon sa unang impeachment. Kaya ang gagawin nila dito sa pangalawa, sisiguraduhin na nila. 100% na po nila. Kaya nga ho, mga kababayan 'di ba? Kaya merong rage, yung RAGE nila sa pangunguna daw po ni Habadabadu. sa pangunguna ni Baste Duterte, mga bossing. 'Di ba? Naalala nyo, meron silang paglunsad nung bagong grupo nila na Rage daw po ang pangalan. Yun po, mga kababayan, ay ang Plan B, as in Plan Barbie, mga bossing. Oo. Ayan, ayan na, umilaw na yung House of Representatives. Ano ho? Sige, ipapakita ko na sa inyo ito. Ayan na, nakikita nyo na? Wala pa, no? Kasi nandito pa Ayan na, Ayan na. House of Representatives, mga kababayan. Lakihan natin, Ayan, O, di ba?